Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat mga ka-online. Ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hanapin ang Kaistorya YouTube channel para sa mga katatakutan ng mga kwento at ang Papa Dudut Family YouTube channel. Para madaling mahanap, pumunta po sa homepage ng channel na ito at makikita po ninyo sa mga suggestions ang ibang mga channels na ito. Para sa ating panibagong istorya ngayong gabi, may ibang nagsasabi na mas marami pa raw ang kaluluwa o multo sa ospital kesa sa sementeryo. Isa ka ba sa mga naniniwala dito? Naranasan mo na rin bang maka-experience ng kababalaghan sa isang ospital? Sadyang walang pinipili ang pag-atake ng takot. Madalas kahit na sa isang lugar ka na lamang na alam mong safe ay makakaranas ka pa rin ng katatakutan na hinding-hindi mo makakalimutan habang ikaw ay nabubuhay. Dear Papa Dudut, itago niyo na lamang ako sa pangalang Lucy, 57 years old at nakatira dito sa Pampanga. First year college ako noon sa isang university sa Maynila. At unang pagkakataon ko rin po yun na malayo sa piling ng aking pamilya. Taga-probinsya nga kasi talaga ako kaya hindi talaga ako sanay na malayo sa kanila. Pero alam ko na kailangan para na rin sa magandang kinabukasan, Papa Dudut. Bunso kasi ako sa magkakapatid at ako na lang din noon ang nag-aaral. Ayokong biguin ang mga magulang ko na pangarap na makapagtapos kaming magkakapatid sa pag-aaral. Lola's girl nga rin pala ako at sobrang close ko noon sa lola ko. Kasama kasi namin siya sa bahay sa probinsya at talaga namang alagang-alaga niya ako. Naramdaman ko rin noon na ako ang pinakapaborito niyang apo, Papa Dudut, kasi siguro'y ako rin ang pinakabunso. Kaya naman nang magkasakit siya, sobra akong nalungkot at talagang inalagaan ko siya, Papa Dudut. Hanggang sa tuluyan na nga niya kaming iwanan at hindi naging madali yon sa akin. Pero wala akong ibang pagpipilian kung hindi ang tanggapin yon, Papa Dudut. Isang kwintas din noon na may pendant ng isang imaheng anito ang ipinagkaloob sa akin ng aking Lola Digna bago ito yumao. Ayon dito, magsisilbi itong proteksyon sa akin sa anumang panganib na nakaamba. Matagal ko na ring naririnig mula sa aking pamilya na may kakaibang kapangyarihan ng kwintas ng aking yumaong Lola Digna. Maging sa loob mismo ng UST ay iyon din ang sabi-sabi sa akin. Maniwala ka sis, may special powers talaga ang kwintas mo, wika sa akin ni Olivia. Kaklase ko sa isang subject sa kursong BSED English at nakatira din sa dorm ng eskwelahan. May iba pang sinabi sa akin si Olivia na hindi ko tiyak kung totoo o tinatakot lamang ako nito. Madali akong matakot, isa yon sa mga kinakainisan ko. May multo raw sa dormitoryo namin. Malaki ang university at isa sa mga pinaka-prestihiyosong university sa Pilipinas. Pero iilan lang sa amin ang may pribilehiyong makapag-aral doon, Papa Dudut. Matapos mag-top sa entrance examination ay agad akong nakuha bilang scholar. Kaya napakadali sa akin na pumasok sa university na yon. Nasanay ako na Lucy ang tawag sa akin dahil yun ang palayaw na ibinigay sa akin ng mga kapatid ko.
at nagbilin pa na palaging maligo tuwing gabi. Nasisiguro kung hindi ako madaling makakaidlip kapag hindi ako naligo. Ang problema ay walang banyo sa bawat silid ng dormitoryo. Nasa labas yon at kailangan ko pang maglakad sa mahabang pasilyo bago ako makarating doon. Ang pasilyo ng dorm ay may ilang maliit na bumbilya na nagbibigay liwanag sa buong paligid. Naglalakad ako ng gabing yon nang bigla na lamang akong natigilan. Biglang namatay ang mga ilaw. Hindi naman nag-brown out dahil may ilaw sa ibang bahagi ng dorm. Tanging ang pasilyong yun ang nawala ng ilaw patungo sa banyo. Lumakas ang kabog ng aking dibdib. Naalala ko pa ang sinabi ni Olivia tungkol sa multo. Pinalakas pa ng patay sinding ilaw ang takot na sarili ko. Nasa dulo na ako ng pasilyo at malapit na sa banyo. Linalabanan ko na lamang ang takot na nararamdaman ko. Naniniwala ako sa kasabihang to see is to believe. Nagmamadali akong naglakas loob na maglakad hanggang sa makarating na ako sa banyo. Walang tao sa loob ng banyo, Papa Dudut. Nang pumasok ako sa isang cubicle at nagsimula ng maligo. Habang naliligo ako ay biglang kumalampag ng malakas ang pintuan ng isang cubicle. Sa isip-isip ko ay may estudyanteng pumasok kasunod ko. Ngunit nang paglabas ko ay laking gulat ko na makitang bukas pa rin ang mga pintuan ng bawat cubicle sa loob ng banyo. Kung gayon ay saan nagmulang malakas na kalampag ng pintuan. Napatingin ako sa malaking salamin na nasa harapan. Labis na hilakbot ang gumapang sa buong katawan ko, Papa Dudut. Isang nakaputi ang nakita ko sa salamin. Matalim ang tingin nito sa akin. Sa sobrang takot ay tumakbo ko palabas ng banyo at tinaha ko ang pasilyo na patay sindi pa rin ang mga ilaw. Nakasalubong ko ang babae sa salamin. Nang makita nito ang suot kong kwintas ay bigla itong naglaho. Kasunod noon ay parang nagdilim bigla sa akin ang lahat. Miss gising! Nang magsalita ang babae ay saka lamang ako nagising noon, Papa Dudut. Saka ko na-realize na totoong tao na ang aking kaharap. Isa siya sa mga boarder ng dorm. Mukha ba akong multo? Tanong nito sa akin. Umiling naman ako bigla, Papa Dudut. Nagpakilala sa akin ang babae. Ako si Adela, wika niya bago ako nagpakilala at nagpasalamat sa kanya. Naging magkaibigan kami ni Adela, Papa Dudut. Gabi-gabi ay nagkikita kami sa banyo at nagkwekwentuhan. Sa kaunting oras na nagkakausap kami ay marami akong nalalaman tungkol kay Adela. Isa itong third year college taking up BA Arts Studies. Nasa malayong probinsya ang mga magulang nito. At nag-iisa lamang itong naninirahan sa Maynila. Hindi kami nagkakasabay maglakad ni Adela sa pasilyo kahit na minsan. Hindi ko ito nakikita sa school o sa cafeteria. Tanging sa banyo lamang kami nakikita ni Adela tuwing gabi. Weird pero magaan ang loob ko sa kanya kahit na hindi ko naman siya talaga kilala. Isang gabi malinsangan yon ay pumasok ako sa isang cubicle upang maligo na. Naghubad ako ng damit at unang pagkakataon ko yung hinubad ng kwintas. Isinama ko yon sa aking mga damit at isinabit. Binuksan ko ang shower at nabigla nang bumukas ang pinto ng cubicle kung nasaan ako at tumambad sa aking paningin si Adela. Adela, bakit? Usal ko sa dalaga. Dali-dali kong sinuot ang roba sa hubad kong katawan. Matalim ang titig sa akin ni Adela. Mabilis niyang kinuha ang kwintas. Itapon mo ang kwintas na yan. Yan ang magiging dahilan ng kamatayan mo. Wika nito sa malakas at matigas na tinig. Agad na akong lumabas ng banyo at tinakbo ang pasilyo patungo sa aking silid. Narinig ko pang malakas na kalampag ng pintuan. Katulad ng narinig ko noong unang beses akong naligo sa banyong yon. Agad na rumihistro ang kilabot sa aking katawan. Kinabukasan ay pinuntahan ko ang room CL9, ang silid na binanggit ni Adela sa akin noon. Gusto kong kausapin ang dalaga tungkol sa tunay na pakay nito sa akin kagabi. Kumatok ako sa pintuan at isang matandang lalaki ang akin nakausap.
Isa yon sa mga caretaker ng dorm. Si Adela po, nandyan po ba siya? Magalang kong tanong sa caretaker. Napakunot no ang caretaker. Sinong Adela? Walang Adela dyan. Isang storage room ang CL9 dito sa dorm. Wika niya. Maya-maya ay nag-isip ang caretaker. Ang tinutukoy mo bang Adela ay si Adela Manansala? Yung art study student? Tanong niya. Opo, sagot ko. Diyan talaga ang silid niya nung nabubuhay pa siya. Aniya. Nangilabot ako sa mga narinig ko mula sa caretaker. Wala akong kamalay-malay sa mga nangyari noon kay Adela. Ginahasa at pinatay pala ito sa banyong yon ng dorm. Kinagabihan ay nagpunta ako sa banyo at gaya ng inaasahan ko ay walang tao sa loob noon maliban sa akin. Nang walang ano-ano'y humangin ng malakas. Nakasarado ang lahat ng bintana maging ang pinto ng banyo. Pinalakas ko ang aking loob. Adela, nais kitang tulungan. Gusto kong magkaroon ka ng katahimikan. Pagtawag ko sa multong kaibigan. Nawalang malakas na hangin sa loob ng banyo. Napasulyap ako sa salamin at nakita ko doon si Adela. Nakaramdam ako ng matinding takot. Alam kong isang multo ang babaeng nasa salamin. Natitiyak kong ang pakay nito ay ang suot kong antigong kwintas. Bakit ito nagpakita sa akin? Ano ang gagawin nito sa kwintas ko? Yon ang mga tanong na bumabagabag sa akin noon. Kung ibibigay ko ba sa iyo to, aalis ka na ba rito? At hindi mo na ako gagambalain pa? O kahit na sino sa mga nasa dormitoryong ito? Tanong ko sa babaeng multo sa salamin. Nagpakawala ng isang makahulugang ngiti si Adela. Hindi ako nagdalawang isip at agad kong tinanggal ang kwintas na suot at iniabot yon kay Adela. Malakas na tawa ang pinakawala ni Adela nang makuha ang kwintas. Saka ako nito tinitigan ng masama ngunit agad din niyong natigilan. Isang malakas na puwersa ang kumontra sa dalaga dahil niloko ko lang siya. Nagpagawa ako ng isa pang kwintas na kapareho ng suot ko. Inilabas ko ang orihinal na kwintas. Unti-unti nitong hinigop ang kaluluwa ni Adela hanggang sa tuluyan na itong naglaho. Hindi ko lubusang malaman kung tuluyan na bang natahimik ang kaibigan kong multo o Papa Dudut. Ngunit ang mas mahalaga ay ganap na ang katahimikan ng dorm. Lalo na ng banyong yon. Kinaumagahan ay suot ko pa rin ang kwintas. Naglalakad ako sa pasilyo ng dorm tungo sa silid nito. Ginitian ko pa nga ang nakasalubong kong caretaker na parabang pinapahiwatig sa kanya na tapos na ang kababalaghan sa dormitoryong yon. Nang dahil sa pagkawala ni Adela ay nakapag-focus ako sa pag-aaral ko hanggang sa ako'y makatapos na noon. Papadudot nang makatapos ako ng pag-aaral ay nakapagtrabaho ako sa isang public school at doon ko nakilala si Menandro na kalaunan ay naging boyfriend at asawa ko. Bagong kasal kami noon at bagong lipat sa bagong bahay na nabili lamang nila sa napakamurang halaga. Pinag-ipunan din namin ang pambili doon dahil pangarap talaga namin ang magkaroon ng sariling bahay. Bakit kaya ibinenta sa atin ang palugi ng may-ari ang bahay na ito? Naitanong ni Menandro sa akin habang buhat ang isang kahon ng mga gamit. Baka may plano mag-abroad o di kaya ay baka gusto na kagad pirahin ng mana. Hula ko. Bagong pintura ang bagong bahay, maaliwalas tingnan ang beige blue na pintura nito. Dito natin sisimulan ang lahat ng pangarap natin, wika niya. Menandro, sabi ko na lang. Sa totoo lang, Papa Dudut, may kakaibang naramdaman ako noon sa bagong bahay namin. Di yata't kakaiba ang katahimikan sa bahay na ito. Natuwa ang asawa ko sa sinabi ko. Siyempre dalawa lang tayo dito. Ngunit kapag nagkaroon na tayo ng maraming anak, tiyak na para itong playground sa sobrang ingay. Biro pa ni Menandro sa akin. Napayakap naman ako sa kanya. Sa tinig ko ay bakas ang kakaibang pangamba dahil sa kabang nararamdaman ko noon. Matagal siguro itong hindi natirhan kaya nakulob. Tila may makapal na hanging nagmumula sa loob. Wika ko pa. Kanina nang buksan namin ang pinto ay may kakaibang hangin na tila ikinulong sa loob ng mahabang panahon.
Para ngang nakahinga ang loob ng bahay. Pansin pa ni Menandro. Love, ang dami mo namang ipinadeliver na appliances. Wika ko. Para komportable ang bahay. Sagot naman ang asawa ko. Bagong bahay, bagong buhay. Sabi pa niya. Maghapong inayos ni Menandro ang koneksyon ng cable at kuryente. Gusto niya na bago man matapos ang bakasyon niya sa trabaho, kinabukasan ay areglado na ang lahat. Parang hindi ako nakakaramdam ng pagod. Imo talaga kapag katabi ko ang misis ko. Biro pa nito sa akin. Sus ng bola pa. Sabi ko naman at inungusan ng asawa. Sa isip ko ay hindi ko pa rin mawaglit ang tungkol sa kakaibang nararamdaman ko sa bahay. Ang unang gabi naming mag-asawa sa bahay na yon ay puno ng romansa at pangamba. Nakatulog kagad ako sa pagod, ngunit tila gising ang aking diwa. Nakikiramdam ako sa aking paligid. Kinabukasan ay may iwan akong mag-isa sa bagong bahay. Magbabalik na sa trabaho sa factory si Menandro. 3 araw din naming inasikaso ang paglilipat bahay. Love, papasok muna ako sa trabaho. Gusto mo bang ikuha kita ng kasambahay para may kasama ka dito? Nag-aalalang wika ni Menandro. Ang bahay na yon ay malayo sa mga kapitbahay. Yun ang naiisip na dahilan ko, kaya nagwo-worry sa akin ang asawa ko. Baka kasi hindi ka sanay na nag-iisa. Ano sa tingin mo? Pwede akong dumaan sa agency? Dagdag pa ng asawa ko. Ngumiti naman ako. Wag na. Ganitong iba na ang buhay ko ay kailangan ko na ring masanay na mag-isa. Uuwi ka naman hindi ba? Ang tanong ko. Hinagka ni Menandro ang mga labi ko. Kung pwede lang sana na hindi na ako umalis, gusto ko nga na lagi tayong magkasama. Tugon niya. Inihatid ko na ang asawa ko sa garahe sa labas, Papa Dudut. Mag-iingat ka, ang sabi ko. Ingat ka rin, tawagan mo ako kapag may problema, okay? Bye. Paalam niya sa akin bago ako muling pumasok sa loob ng bahay. Nagulat pa ako nang biglang sumarado ang pinto sa harapan. Wala namang hangin na nagmumula sa loob pero hindi ko na lamang yon pinansin. Maghapon kong nilibang ang sarili ko sa paghahalaman. Marami na ang mga talahib sa likod ng bahay kaya naisipan kong alisin ang mga yon. Marami na akong naalis na mga talahib nang biglang may gumalaw sa damuhan. Sa takot na baka ahas yon ay pumanhik na ako papasok ng bahay. Hawak pa rin ang itak. Nagkulong ako sa loob ng kwarto, Papa Dudut. Doon na lamang muna ako nagayos. Sinalansan ko ang mga damit ko sa loob ng closet. Napon ako na tila may maliit na kwartong karugtong ang kwarto naming mag-asawa. Dala ng curiosity binuksan ko yon. Tumambad sa akin ang iba't ibang klase ng mga matatalas na bagay. May palakol, tulos, palag, gamit pang semento at iba pa. Naiwan siguro yon na may-ari. Kung hindi lang ako mismo natatakot sa sarili ay aakalain kong isang sepulturero ang dating may-ari ng bahay na yon. Ngunit agad ko ding inalis yon, ang hinalang yon sa aking isipan. Magkukulong sana ako sa loob ng silid ngunit hindi ako nakatiis at lumabas ako at nagtungo sa sala. Ewan ko nga ba ngunit iba talaga ang pakiramdam ko sa bahay na yon. Para bang nanlalaki ang aking ulo. May katahimikan na para bang nakakabingi na hindi ko lubos mawari. Naglilinis ako ng bahay pero para bang may mga mata na laging nakamasid sa akin. Tuwing lilinga-linga naman ako ay wala akong nakikita. Ang lakas siguro ng imahinasyon ko talaga noon. Ganito yata kapag bagong kasal. Sumusobra sa imahinasyon. Natawa na lamang ako sa mga naisip ko, Papa Dudut. Medyo madilim na nang matapos ako sa pagliligpit ng mga kalat. 3 oras pa bago dumating ang asawa ko at sa sobrang pagod ay nakaidlip ako sa sofa. Ginising ako ng mga daing na hindi ko alam kung saan nanggagaling. Pagdilat ko ng aking mga mata ay nakita ko ang mga distorted images sa kisame at sa dingding. Nakakatakot ang mga anyo noon. At para bang susukluban ako ng mga yon. Muntik pa akong mapasigaw, Papa Dudut. Hindi ko nawalayan na dumating na pala si Menandro. Love, mukhang pagod na pagod ka at dito ka pa nakatulog sa may sala. Wika ni Menandro. Pagdilat ko ang una kong tinignan ay ang kisame at dingding.
bago ang mukha ng asawa ko. Nakatulog pala ako. Buti naman at dumating ka na. Panaginip lang ba yon? Ang tanong na sumasagi sa isipan ko. Kumain kami ng hapunan ngunit wala akong binabanggit sa asawa ko tungkol sa mga naranasan ko. Baka sabihin ni Menandro na nag-iinarte lamang kasi ako. Kumusta ang maghapon mo? Bigla itanong sa akin ni Menandro. Okay lang, tanging sagot ko. Nakikiramdam ako sa aking paligid, tila ba'y minuto ay may nakamasid sa amin. Sinusundan ang bawat paggalaw namin. Nang gabing yon ay kasama ko si Menandro na nanonood ng telebisyon. Mahilig sa horror ang asawa ko at panay sigawan ang maririnig sa palabas. Sigaw na tila naririnig ko din sa loob ng bahay. Napasiksik ako sa tabi ng asawa ko, Papa Dudut. Hindi yan pansin ni Menandro pagkat tutok na tutok ito sa pinapanood. Kinaumagahan ay maagang pumasok si Menandro sa trabaho. Hindi na ako ginising pa ng asawa ko. Nang magising ako ay agad akong pumasok sa banyo at naligo. Pagkatapos ay abalahin ko naman ang sarili ko. Iba na ang buhay ko bilang may asawa, Papa Dudut. Hindi na pwede ang puro pakyut at pag-alagala dahil nakuha ko na ang pinakamagandang lalaki sa buhay ko. Pakanta-kanta pa ako habang nagpupunas ng lamesa. Pakiramdam ko ay may nakikikanta rin sa akin ng mga oras na yon. Yun lamang, ang himig ay tila hinuhugot mula sa loob ng pader. Heto na naman ang malikot na guni-guni ko. Kung may buhay nga lang ang pader ay iisipin ko na nakatingin ito lagi sa akin at nagagandahan. Baging pati yata ang kisame gusto akong kindatan. Matapos linisin ang kusina, ay gumawi naman ako sa may sala, Papa Dudut. Nakita ko ang portrait ng kasal naming mag-asawa. Dapat doon ito nakasabit sa gitna ng sala, sabi ko sa sarili ko. Tingnan mo nga naman ang epekto ng pag-iisa, maski larawan ay kinakausap ko na. Kumuha ko ng concrete nail mula sa storage room. Hawak ang martilyo ay inasinta ko ang pako. May naramdaman akong tumalsik pagkapukpok ng pako. Nang hapdi ang mata ko, pagpunas ko ay nakita ko ang dugo. Agad akong tumakbo sa salamin sa pag-aakalang napuruhan ang mata ko ng talsik ng semento mula sa pader. Wala namang sugat ang aking mata o kahit na ang aking mukha. Bumalik ako sa sala at inalam kung saan nanggagaling ang dugo. Walang bakas na makikita sa pader. Kung gayon ay saan ang galing ang dugo? Hindi ko na itinuloy pa ang pagpapako. Tila ba sa bawat pagpako na ginagawa doon ay nasasaktan ang pader. Kinagabihan ay ikinuwento ko kay Menandro ang mga nangyari nang umuwi ito at mangumusta sa akin. Kanina ay parang nakita kong dumugo yung pader sa sala. Sabi ko. Malakas namang tumawa si Menandro sa ikinuwento ko. Love, wala namang dugo at laman ng pader para dumugo. Natahimik ako at nag-isip. Paano kung may laman ng loob ng pader? Hinapit ako ng asawa ko palapit sa dibdib. Love, baka naman kailangan mo na talaga ng kasama para hindi ka natatakot. Tumango naman ako sa sinabi niya. Buti pa nga, baka hindi lang ako sanay na mag-isa. Tugon ko. Hindi na kami nanood pa ng horror ng gabing yon. Higit pa sa kahororan ang tumatakbo sa isipan ko noon. Maagang nakatulog ang pagod na si Menandro. Hindi naman ako nakatulog at nakatingin lamang ako sa itaas sa kisame. Nang walang ano-ano'y may pumatak sa mukha ko. 1, 2, 3 patak. Agad akong tumayo upang buksan ang ilaw at nakita ko sa salamin 3 patak ng dugo yon. Napasigaw ako sa labis na takot. Love, binabangungot ka. Ginising ako ni Menandro, Papa Dudut. Bakit ganun? Tila totoo ang lahat. Napako ang tingin ko sa kisame. Walang bakas ng dumi mula roon. Love, bukas na bukas din ay ihahanap kita na makakasama. Baka sobrang napapagod ka na. Puno ng pag-aalala ang tinig ni Menandro. Baka namamahay lang ako, ang sabi ko naman.
Hindi lang siguro ako sanay dito. Huwag kang mag-alala. Masasanay din ako, ang sabi ko naman. Muli kaming nahiga upang matulog na. Nakapikit na ang mga mata ko ngunit gising na gising ang aking diwa. Pakaramdam ko ay may nag-uusli ang mga muka sa kisame at ng dingding namin. Hindi malinaw ang mga imahe dahil madilim. Kalaliman na ng gabi nang magising na naman ako dahil sa isang daing. Ano yun? Alarmado kong wika. Naramdaman kong bahagyang gumalaw ang kama. Gising din pala si Minandro at sabay pa kaming napabangon. May humihingi ng tulong, wika niya. Agad binuksan ni Minandro ang ilaw ngunit ayaw nitong sumindi. Kunin mo ang flashlight. Utos niya at kinuha ko naman yon at agad inilawan ang paligid. Napasigaw ako nang makita ang umusling mukha mula sa pader. Minandro, may tao! May tao! Sigaw ko. Hawak-hawak ni Minandro ang isang 2x2 na nadampot mula sa kung saan. Nasaan? Tanong niya. Nandoon sa pader. Hindi magkadatutong sigaw ko. Napasigaw din si Minandro nang makita ang nagsusulputang mga mukha sa pader. Diyos ko, ano mga yan? Para kaming nanonood ng pelikulang nakakatakot. Subalit sa pagkakataong yon, kami ang pinapanood nila. Napatras kaming mag-asawa at muntik-muntika na kaming mahagip. Isa pang mukha ang umusli sa pader. Tumalsik ako sa isang sulok na tila inihagis ako nito. Nang makitang nasaktan ako ay daig pa ni Minandro ang mga bida sa mga horror film na zombie apocalypse. Hampas dito, palo doon ang ginawa niya. Sa tuwing nasasaktan ay muling nagtatago ang mga mukha sa pader. Nagyakap kaming dalawa at doon ay sabay na nagdasal. Nakaluhod kami at umiiyak na taimtim na nagdarasal. Biglang tumahimik ang kapaligiran. Pinakiramdaman naming mag-asawa ang paligid. Maya-maya ay yumanig ang paligid. Kinuha ni Minandro ang flashlight mula sa akin na nanatiling nakasiksik sa isang tabi at nanginginig sa sobrang takot. May kung anong gumalaw sa itaas. Pagtama ng liwanag sa kisame mula sa flashlight, panibago mukha ang umusli mula roon. Ngunit ang mukhang yon ay may pangil na. Kasunod noon ay nagsipag-uslian ang iba pang mga mukha sa pader. Napasigaw kami sa sobrang takot noon. Inuulit ng kisame at dingding ang sigaw naming mag-asawa. Hindi pa rin nasisira ng loob si Minandro. Ito ang pinakamadilim na laban niya sa buhay. Ang kalabanin ng mga nilalang na hindi namin alam at walang kahinaan. Hampas dito, palo doon ang ilang ulit na ginawa ni Minandro. Tila may spring ang mga naglilitawang mga muka dahil sa bawat hagip ng aking pamalo ay umuusli at umuusli ang mga yon. Maluka-luka naman ako sa sobrang takot, papadudot. Gusto kong tulungan ang asawa ko ngunit papaano? Namamanhid ang aking buong katawan at hindi ako makagalaw. Nakita ko na halos pagtulungan na ng mga mukhang yon ang asawa ko na patuloy na lumalaban. Inuubos ito ang lakas upang puksain ang mga nakakatakot na mga nilalang. Para sa kanya ay mas mabuting mamatay ng lumalaban. Hinugot ko ang nalalabing lakas at tumakbo ko sa bodegang karugtong ng aming kwarto kung saan ay nakita ko ang mga nakatambak na mga matutulis na gamit. Nang makuha ko ay inihagis ko ang palakol sa gawin ng asawa ko. Naglabas din ako ng tulos at agad kong tinusok sa pader at kisame. Pakiramdam ko ay naliligo na ako sa dugo sa bawat mukhang matamaan ko. Hindi ako titigil hanggat may buhay at lakas pa akong natitira. Papadudot na kalabas kami ni Minandro ng bahay na pawisan. Hindi namin may paliwanag ang nangyari sa loob ng bahay pero may mga kapitbahay kami na dumating noon. Narinig daw nila ang mga sigawan naming mag-asawa kaya sila napasugod. Kasama sila ay muli kaming pumasok sa loob ng bahay na yon pero parang normal na ang lahat. Maliban sa mga gamit naming nagkalat sa loob ng bahay. Pero walang dugo sa sahig at walang mga muka sa pader o sa kisame. Mula sa kapitbahay namin nalaman namin na sinumpa pala ang bahay na aming nabili dahil sa mga katawan ng maraming tao na nailibing doon. Dati raw yung kuta ng mga Hapon at marami silang pinatay ng mga Pinoy doon. Nilibing ng buhay, mapalalaki man o babae.
Kaya naman ang mga kaluluwang yon ay hindi pa rin matahimik hanggang sa mga oras na yon. Kaya walang nakakatagal sa bahay na yon. Maswerte raw kami na nakalabas pa kami ng buhay ng aking asawa dahil meron daw ibang tumira doon na namatay sa bangungot. Kaya naman umalis na kami sa bahay na yon at sa iba na tumira. Papa Dudut, eto ang mga naranasan ko na kailanman ay hindi ko makakalimutan. Karanasan na kahit may mga apo na kami ngayon ay parang sariwa pa rin sa aking isipan. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko. Yours truly, Lucy. Tunay na kahanga-hanga ang mga tao na kayang suungin ang problema nila sa buhay nang hindi po umaasa sa iba. Ngunit aminin natin na hindi sa lahat ng pagkakataon ay kaya natin ang pagsubok na ating kinakaharap. Minsan ay kailangan natin ang tulong ng iba, lalo na ng mga taong malapit sa atin kagaya ng pamilya, ng mga kaibigan natin o maging ng ating asawa. Sabi nga, no man is an island. Hindi lahat ng bagay ay kaya natin ang lahat. Walang mali sa paghingi ng tulong sa iba. Hindi rin mali ang pag-express ng iyong nararamdaman. Mas maganda kung magiging open ka, lalo na sa iyong pamilya, dahil mas mapapatibay nito ang inyong pagsasama at tiwala sa isa't isa. Kung minsan ay kailangan din nating ipakita na mahina tayo upang maramdaman natin na tayo ay tao lamang na merong kahinaan. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.